May maagang pamasko si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga military and uniform personnel na tapat na nagseserbisyo sa bayan. Ito yung aumento sa kanilang sahod at subsistence allowance na magsisimula sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Hindi lamang tagapagtanggol ng bayan, tagapangalaga rin sa ating kaligtasan. Yan ang mga military at uniform personnel na hindi umaatras sa malalakas na bagyo, magkakasunod na lindol at iba pang sakuna, makapaglingkod lamang ng tapat at buong puso. Naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniform personnel o MUP. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sakop ng dagdag sahod sa MUP ang mga kawani ng Department of National Defense, DILG, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections at National Mapping and Resource Information Authority. Ipatutupad ito ng 3 tranche simula Enero 2026 hanggang 2028. Ipinako rin ng Presidente ang mas mataas na subsistence allowance ng mga militar at unipermadong tauhan ng gobyerno sa 350 pesos na noon ay 150 pesos lamang. Sabi ni Pangulong Marcos, tungkulin man ng MUP na protektahan ang bansa, dapat suportahan at suklian ang sakripisyo nila na nilalagay sa panganib ang buhay at naharap sa matitinding banta. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat ring protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Sa bisa ng Executive Order 107, babaguhin ang base pay ng MUP. Nagkapaloob din sa kautusan ang pagtatatag ng Interagency Technical Working Group na magsasagawa ng komprehensibong pagsusuri sa pension system ng mga militar at pulis. Layo nitong matiyak na magiging sustainable at makatarungan ang umiiral na pension system. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.